What's up mga katokits? For today's video, mag-YouTube tips ako base sa experience ko. Kaya huwag mong i-skip ang video dahil ipapangako ko sa'yo na marami kang matututunan sa video na to. Okay? Intro. Dapat meron ka lang ng KTT, kapal ng mukha, tibay ng loob, at tiwala sa sarili. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, huwag mo namang kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang button bell para ma-notify ka sa mga video na i-upload ko. Mag-comment ka na rin sa baba para kapag may mga paraffol ako, palagi kang kasali. Okay? Simulan na natin. Bakit ko nga ba pinasok ang pagiging vlogger? Siyempre para magpasikat, para kumita, para makatulong sa pamilya, at para makatulong sa taong mahihirap. YouTube settings. Ayusin mo na ngayon ang YouTube settings mo. Lagyan mo ng mga tags para mabilis ka i-search ng gustong maghanap ng YouTube channel mo. At saka yung description lagyan mo na para kapag nag-upload ka ng video, mag-attach na kaagad siya para maiparating mo ang mga gusto mo iparating sa manonood sa'yo. Channel name. Kapag gumawa ka ng channel name, kailangan iksian mo lang para kapag may nag-search o naghanap ng YouTube channel mo, mabilis ka lang mahanap. Yung about ng YouTube channel mo, ayusin mo yan. Kasi kung ako magsusubscribe sa'yo, una kong i-check sa'yo yung about. Kasi doon ko makikita kung anong gusto mo iparating sa mga magsusubscribe sa'yo. Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na ang about ng YouTube channel mo. YouTube banner. Kapag gumawa ka ng YouTube banner, kailangan pang professional yung dating, yung mapapawaw ang papasok sa YouTube channel mo. Kasi yan yung unang lalabas. Kapag nakita niya na, wow, ang galing, paano to nagawa? Siyempre, mapapasubscribe siya. Sa profile pic naman, mas gusto ko yung kung ano yung ginagawa ko. Kunwari, nagluluto ako or yung content ko ay pagtatato. Yun yung ilalagay ko sa profile pic para dun pa lang mababasa na kaagad nila kung ano ako. Okay, kung may mga katanungan kayo sa sinabi ko na about sa YouTube channel, mag-comment kayo sa baba para ma-tutorial ko ang gusto nyong matutunan at kapag natuto kayo, kayo naman ang magtuturo sa ibang tao. Ano-ano nga ba ang mga kagamitan sa pagbablog? Hindi mo kailangan ng mga mamahaling gamit para mag-start ka mag-vlog. Basta may cellphone ka, pwede ka na mag-start. Siguraduhin mo lang na malinaw ang camera at saka syempre dapat may mataas siyang memory card. Kailangan mo rin ng tripod para kapag kumukuha ka ng video, hindi siya maalog. Kasi once na maalog yung video na kuha mo, yung manunood sa'yo, madidistract. Hindi niya na lang papanoorin ang video. Siyempre, kailangan mo rin ng mic para yung boses mo sa video ay buong-buo at maiintindihan ka ng makikinig sa'yo. Ring light. Napaka-importante ng ring light. Katulad nito, yung kwarto ko, kapag wala akong ring light, sobrang dilim. Para ako nasa kadiliman, sinong manunood sa akin? O, diba? At saka syempre, kailangan mo ang sarili mo. Kailangan meron ka ng KTT, kapal ng mukha, tibay ng loob, at tiwala sa sarili. Okay? Eto, mga katokits, gusto nyo to? Kapag gusto nyo to, mag-comment kayo sa baba. Para kapag marami kayo, ipaparaffle ko to at saka maswerte ang mabubunot neto. Mapapasa kanya ito. Okay? Kapag naayos mo na ang YouTube channel mo at kapag may mga gamit ka na pwede mo nang pagtiyagaan para mag-start mag-vlog, kailangan mo ng apps na to. Open Camera. Sa Open Camera kasi napaka-friendly nito. Kasi dito pwede mong ayusin kung mic ang gamit mo. Pwede mong i-on ang sa mic lang para yung noise sa paligid mabawasan. At saka kapag nag-shoot ka sa open camera, kung ano ang size ng YouTube, yun na rin ang size
ng video mo. KineMaster. Bali, dito ka mag-e-edit. Dito mo ikakat lahat ng mga mali mo. Lahat maglalagay ka ng mga sound effect, background music, mga transition, mga memes, at kung ano-ano pa. Naandito na lahat. Napaka-friendly nitong KineMaster para sa mga editor. PicsArt. Ito yung ginagamit para gumawa ka ng thumbnail. Dito kasi may mga size na ang YouTube thumbnail, YouTube banner, at saka kung ano-ano pa ang mga gagawin mo. Okay, dito na tayo sa last but not the least. Ang pag-upload ng video, kailangan mo to. 5 step na gagawin mo para ang video mo may manood sa'yo at ma-recommend ni YouTube para panoorin ang video mo. Number 1, title. Kapag gumawa ka ng title, kailangan maano ka agad yung tao na parang, ano kaya ang nasa loob nito? Siyempre, maikiklik niya ang video mo. Tapos sa title na to, kailangan nakaka-caps lock lahat ng letra. Mas maganda kasi basang-basa yung title. Kaya kapag gumawa ka ng title, dapat big letter lahat. Pangalawa, thumbnail. Hindi mo kailangan sa thumbnail mo ng napakarami ng letra para ipahayag ang nasa loob ng video mo. Minsan may mga gumagawa na walang nilalagay na letra. Picture lang, mababasa na kaagad na atin kung ano ang nasa loob ng video na yon. Pangatlo, keywords. Saan nga ba makikita ang keywords? Dito yan makikita sa description. Ilang words ang pwede mo ipasok sa description? 5,000. Kung maaari, punuin mo yan para kapag may nag-search, kunwari, gumagawa ka ng kung ano-ano, how, paano, lalabas agad ang video mo at i-recommend ni YouTube. Pang-apat, yung tags. Kailangan lagyan mo ng napakaraming tags kung maaari para kapag sinearch ang video mo, lalabas at lalabas ang video mo sa mga top na sinesearch. At saka gustong-gusto ni YouTube yun, kaya i-recommend niya ang mga video mo. At saka syempre panglima, content. Kailangan mo ng magandang content para mapasubscribe ang mga tao at may aabangan sa mga susunod mo na video. Katulad nito, magsusubscribe ka na. Okay mga katokits, maraming salamat sa panonood. Alam kong marami kayong natutunan sa video na to. Kaya wag mo namang kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang button bell para ma-notify ka sa video na i-upload ko. At saka mag-comment ka na rin para mapusuan ko at ma-shoutout kita sa next vlog ko. Okay, maraming salamat sa suporta nyo. Thank you and God bless us.